Ipinanganak si Lee Tan Van noong December 5, 1956 sa Saigon nung panahong bahagi pa ito ng South Vietnam. Pangalawa siya sa siyam na magkakapatid, pero matapos mamatay ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki nung bata pa ito, siya na ang naging panganay. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa drainage habang kanyang ina naman ay isang kumadrona. Mahirap ang buhay noon at sa paglaki niya sa isang tahanang siksikan, sa gitna ng digmaan at kahirapan ng bansa, unti-unting nabuo kay Van ang isang malamig at matigas na pag-uugali. Ayon sa mga nakakilala sa kanya noon, si Van ay kilalang mahirap pakisamahan at magaspang ang ugali. Madali siyang makipagtalo at may pagkamarahas. Minsan, pati mga alagang hayop ng pamilya ay sinasaktan niya. Pumasok siya sa paaralan pero hindi ito nagtagal. Sa kalagitnaan ng huling taon niya sa high school, tumigil siya sa pag-aaral. Dumating ang taong 1975 ang pagtatapos ng digmaang Vietnam. Nag-enroll si Van sa Military Medical School of Dentistry, pero kung ano man ang mga pangarap niya, hindi yun nagtagal. Hindi naglaon siya ay naresto matapos subukang tumawid ng illegal sa border at ikinulong sa isang re-education camp sa loob ng 16 months. Pagkalabas niya ng kulungan, kahit saan man siya magpunta, parang laging may dala siyang gulo. Palipat-lipat siya sa trabaho at pilit na binubuhay ang sarili kahit papano. Noong 1979 muling inaresto si Van sa pagkakataong ito dahil sa pagpapanggap bilang isang army captain. Nakulong siya ulit ng ilang buwan. Pagsapit ng 1989, pinakasalan niya ang isang lalaking nagangalang Nguyen Quang Me o tawagin na lang nating si Noel at nagkaroon sila ng 2 anak. Pero makalipas ang 5 taon, namatay ang kanyang mister. Pero hindi isinawalat ang dahilan. Makalipas ang 2 taon, muling nag-asawa si Van. Ngunit ang bago niyang mister na si Lee Van Min o Leo ay namatay agad sa hospital makalipas ang 1 taon. Pagsapit ng 1990, muli siyang nakulong sa District 5 dahil sa peking dokumento at pagnanakaw. At siya ay nakulong ng 18 months. Pagkalabas niya ay naghanap kaagad siya ng trabaho. Sa huli, nakahanap siya ng trabaho bilang tagapag-alaga ng pamilya Chung. Pero may nagbago sa kanya. Maaring dahil sa matinding pangangailangan at maaring dahil sa kasakiman. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung ano talaga ang nagtulak sa kanya. Ano man ang dahilan pero gumawa ng plano si Van. Noong October 24, 1992, nagluto siya ng chicken noodles para sa pamilya. Pero hindi lang ito simpleng hapunan. Hinaluan niya ng cyanide ang pagkain at balak niyang patayin ang bawat miyembro ng pamilya. Pagkakain pala ng konti, bigla na lang nagkasakit ng matindi ang buong pamilya. Dinala agad sa hospital ang pamilya pero hindi nakaligtas ang ilaw ng tahanan. Namatay siya dahil sa lason. Ayon sa mga saksi, tahimik lang na pinanood ni Van ang lahat habang may ngiti sa labi. Agad na pinaghinalaan ng natitirang miyembro ng pamilya Chong si Van. Siya ang nagluto ng pagkain at wala ng iba pang may access. Wala ring ibang may motibo. Hiniling nila ang isang autopsy at pinatunayan ng resulta ng kanilang inay na namatay dahil sa cyanide poisoning. Pero hindi sapat ang ebidensya para kasuhan si Van ng murder. Walang nakakita sa kanya na naglagay ng lason. Wala ring pisikal na ebidensya. Walang bakas ng cyanide, walang resibo ng pagbili at walang saksi sa aktwal na paggawa ng krimen. Dahil walang matibay na ebidensya, hindi napatunayan ng mga taga-usig na sinadyang patayin ni Van ang among babae. Kaya ang ginawa nila ay sinampahan siya ng mga kasong kayang patunayan. Kumuha siya ng pera sa pamamagitan ng panlilinlang, pagnanakaw mula sa pamilya at inabuso ang tiwala sa kanya bilang kasambahay. Kaya sa halip ng kasong murder, nahatulan siya ng mas magaan at nakulong lamang siya ng 4 na taon. 1 taon matapos siya makalaya, bandang dulo ng 1997, nakahanap muli siya ng trabaho. Sa pagkakataong ito, sa Military Hospital 7A sa Ho Chi Minh City. Doon niya nakilala si Dean Van Cam. Sa una, palitan lang ng ngiti sa hallway hanggang sa naging maliliit na usapan na nauwi sa mga seryosong pag-uusap. Ipinakilala ni Van ang sarili bilang isang espesyalista sa dentistry na nag-aral daw sa Germany at marunong magsalita ng 7 wika. Lahat ng iyon ay kasinungalingan pero tunog kapanipaniwala. At epektibo nga ito. Lubos na naniwala si Cam sa kwento niya kaya inalok siya ng trabaho sa dental clinic ng pamilya nila sa Long Can. Ang hindi niya alam, pinapasok na pala niya sa buhay niya ang isang mamamatay tao. Kaya't hindi na siya nadalawang isip, nag-impake agad at lumipas sa Long Can para tanggapin ang trabaho mula kay Cam. Sa simula, maganda naging impresyon niya sa lahat.
Ginampanan niyang mabuti ang papel niya bilang professional, magalang at kaakit-akit. Mabilis siyang nag-iisa sa pinagkakatiwalaang tao sa klinik. Sa sobrang tiwala, napangasawa pa niya isa sa mga empleyado doon na si Dio Dan Quang o Dan. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumagsak ang lahat. Ang dating masiglang klinik ay nagsimulang mawala ng pasyente. Humina ang kita. Maging ang asawa niyang si Dan ay nanganganib ng matanggal sa trabaho. Nalaman ito ni Van ang aksidenteng marinig niya ang isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng matandang ina ni Cam na si Vu Thi Lai o Lee at ng anak nito. Iminungkahi ni Lee na palihim na nilang tanggalin si Dan bago pa lumala ang sitwasyon. Para sa karamihan ng tao, isang nakakalungkot na balita ito. Pero para kay Van, ito ang nagsilbing mitsa. Hindi siya maaring mawala ng trabaho, ibig sabihin nun ay mawawala ang pera at ang kaunting katatagan sa buhay niya. Kaya nag-isip siya ng solusyon, alisin ang problema. Noong January 3, 1998, habang wala si Cam sa klinik, kumilos si Van. Nilagyan niya ng cyanide ang isang basong lemonade at ibinigay ito kay Lee. Makalipas ang 30 minutes, bumagsak ang matandang babae. Agad siyang isinugod ni Van at ng kanyang mister sa hospital pero huli ng lahat. Umepekto na ang lason at namatay si Lee matapos lang ang ilang sandali. Pagkabalik galing hospital, ninakaw ni Van ang halagang 900,000 Vietnamese dong o kulang-kulang 2,000 sa peso mula sa ipon ng matanda, isang huling malupit na kilos matapos ang pagpatay. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Pagsapit ng June 2, paubos na ang perang nakuha niya mula sa unang krimen. Kaya nagsimula na naman siya maghanap ng susunod na biktima. Nakahanap siya ng bagong biktima, si Min Ho, isang security guard sa Tien Phu Company sa Tan Bien District. Nagpanggap na naman si Van bilang isang kilalang dentista at napaniwala si Min Ho na paupahan siya ng maliit na espasyo para sa klinika kapalit ng 500,000 dong o kulang-kulang 1,000 sa peso bawat buwan. Pagkatapos nito ay nagsimula na ang paglalambing. Madalas siya makipagkwentuhan kay Min Ho. Binibilhan ito ng inumin at kumikilos na parang matalik na kaibigan. Mabait siya, mahinahon magsalita at waring walang masamang intensyon. At nang makuha na niya ang tiwala nito, nilagyan niya ng cyanide ang inumin ni Min Ho. Bumagsak si Min Ho at agad na isinugod sa Tan Bien Medical Center, pero tulad ng dati hindi siya nailigtas ng mga doktor. Habang naghihingalo si Min Ho sa hospital, si Van naman ay nasa kanyang bahay at kinakalkal ang kanyang mga gamit. Umalis siyang may daladalang panibagong 900,000 Vietnamese dong o kulang-kulang 2,000 sa peso. Pagkalipas lang ng isang buwan, binalingan na naman ni Van ang sarili niyang biyanan na si Hin Van Din. Ganun pa rin ang paraan. Hinaluan niya ng cyanide ang iniinom nitong tsaa. Matapos mamatay ni Din, inangkin ni Van ang mana na humigit kumulang 2.8 Vietnamese dong o kulang-kulang 6,000 sa peso. Pero kahit may pera na siya, hindi pa rin siya nakontento. Dumating ang February 24, 1999. Ang sunod niyang biktima ay ang bayaw niyang si Lee Van Cam. Kamakailan lang ay nabali ang daliri ni Cam at humingi ito ng tulong kay Van na nagpapanggap pa rin bilang espesyalista sa medikal at dental para lagyan ng gamot ang kanyang sugat. Habang nakatalikod si Cam, hinaluan ni Van ng cyanide ang pamanhid. Pagsapit ng hapon, patay na si Cam. Itineklara siyang patay sa Gia Dinh People's Hospital pero hindi pa raw natapos si Van. Ang sunod sa kanyang listahan ay si Ho Mong Dao. Nag-alok si Van na bigyan ito ng libreng check-up sa kanyang klinik. Sa daan, huminto muna sila sa isang karinderya para kumain ng pansit. Habang hindi nakatingin si Dao, nilaso ni Van ang kanyang mangkok ng pansit. Hindi nagtagal, bumagsak si Dao. Isinugod siya sa hospital at sa kabutihang palad, agad siyang nabigyan ng lunas at nakaligtas. Kinagabihan ding yon, inilabas si Dao mula sa hospital at ibinigay sa pangangalaga ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. At sa hindi malamang paraan, nakuha na naman ni Van si Dao. Nilaso niya ito sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito, gumana ang kanyang plano. Namatay si Dao bago sumikat ang araw. Sa puntong ito ay sunod-sunod na ang mga namamatay. Hindi siya mapigilan at habang tumatagal ay lalo siya naging mapangahas. Ang sumunod ng pagpatay ay nangyari ilang buwan lang matapos ng pagkamatay ni Dao. Nakilala ni Van ang isang lalaking nagngangalang Vu Ho Kiem, ang direktor ng Nu Quan LLC. Nagkagaanan agad sila ng loob at madalas magkasama parang matagal nang magkaibigan. Para kay Kiem, si Van ay mabait, kaaya-aya at mapagkakatiwalaan. Pero para kay Van, isa lang siyang susunod na biktima. Noong umaga ng September 4, 1999, niyaya niya si Kiem na pumunta sa isang templo.
Ayon sa kanya, gusto rin niya magtanong sa isang monghe kung kailan ang magandang araw para iparenovate ang bahay ng kanyang ina. Walang kaalam-alam si Kiem sa masamang balak nito kaya pumayag siya agad. Siya pa ang nagmamaneho papunta sa isang Tibetan-style na pagoda sa Tudaumut, isang tahimik na bayan sa probinsya ng Bendong. Habang nasa biyahe ay tumigil muna sila para mag-lunch. At habang nasa banyo si Kiem, palihim na nilagyan ni Van ng cyanide ang inumin nito. Pagkatapos niyang inumin ang laso, nagsimula na agad itong umepekto. Nahilo si Kiem at nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Pero imbis na dalhin siya sa hospital, pinilit pa rin ni Van na magpatuloy sila sa pagpunta sa templo, na kunwari ay wala lang. Habang naglalakad sila sa tahimik na daan papunta sa pagoda, unti-unting bumigay ang katawan ni Kiem. Naging matamlay siya, natisod at tuloy ang bumagsak sa ilalim ng isang puno. Pero hindi nagpanik si Van. Tahimik lang siyang lumayo at mag-isa siyang umakyat sa templo, kalmado at kampante. Sinabi niya sa monghe na hindi raw maganda ang pakiramdam ng kasama niya kaya bumalik na lang ito. Makalipas ng ilang minuto, may mongheng patakbo na dumating na natagpuan daw niya ang isang lalaking walang malay sa ilalim ng puno. Si Van nagpanggap na naman. Bumalik siya na kunwaring gulat at nagpanik. Umiiyak pa sa tabi ng katawan ni Kiem. Pagdating ng mga pulis, wala na si Van. Wala na rin ang mamahaling motorsiklo ni Kiem. Walang awa si Van at kapag may pera, talagang kukunin niya. Kahit pa nangangahulugan ito ng pag-iwan ng bangkay, wala siyang pakialam. Pagsapit ng taong 2000, binago niya ang kanyang pangalan, naging Lililan at nagsimulang muli. Nakahanap siya ng trabaho kay Nguyen Tan San sa Anlin, isang lugar sa Bindong Province. Gaya ng dati, siya nagluto. At gaya rin ng dati, nilagyan niya ng lason ang pagkain nito at namatay si San. Sa loob ng parehong buwan, pumatay pa siya ng ilang kakilala, sina Nguyen Van Dong at Tran Thi Shin. Pagkatapos mamatay ni Shin, para maipaliwanag ang perang nailipat sa kanya, nagsulat si Van ng liham sa pamilya. Sinabi niya sa sulat na bumili raw si Shin ng kotse mula sa kanya sa halagang 200 million Vietnamese dong o kulang-kulang 400,000 sa peso. Ginawa niya ito para magkaroon ng kasulatan na magtatago sa tunay niyang motibo, isang kasinungalingan na naman. Pero masyado ng maraming beses lumitaw ang pangalan ni Van. Masyado ng maraming nagkataon, kaya't nagsimulang bantayan siya ng mga pulis. Hindi na tagal, inaresto siya bilang suspect sa kaso ng pagpatay at pagnanakaw. Nang halughugin ang kanyang bag, natagpuan nila isang maliit na lalagyan na may lamang 2.8 grams ng cyanide, sapat na para pumatay ng 20 malulusog na tao. Pero kahit ganon, hindi pa rin nila siya maikulong para sa kasong murder. Hindi nagtugma ang resulta ng toxicology test sa laso na natagpuan sa huling 2 biktima. At dahil walang malinaw na ebidensya, bumagsak ang kaso. Muli na namang nakalusot si Van. Pinalaya siya pansamantala noong January 15, 2001 at ang kaso niya ay nauwi lang sa panlilinlang o fraud. Pagdating ng March 2001, muli siya nag-cross ng landas isang dating kaibigan na si Nguyen Trong Zu. Inalok niya itong ihati sa isang cafe sakay ng kanyang motor. Daw matagal ng magkaibigan na nagkamustahan lang. Huminto sila para mag-usap habang umiinom ng bote ng soy milk. At habang abala si Zhu sa pag-aayos ng kanyang motor, palihim na nilaso ni Van ang kanyang inumin. 15 minuto matapos uminom ni Zhu, bigla siyang bumagsak. Isinugod siya sa hospital kung saan siya namatay makalipas lamang ang 5 oras. Ayon sa doktor, inatake raw siya sa utak o stroke, pero sa totoo lang, hindi yon ang dahilan. Kinuha ni Van ang cellphone ni Zhu, ninakawan pa niya ito ng 74,000 Vietnamese dong o kulang-kulang 100 sa peso. At kahit sa burol ay sinamantala ang sitwasyon. Nagkunwari siya na siya raw nag-aasikaso ng lahat at siningil pang anak ni Zhu para sa funeral arrangements. Ngunit hindi nagtagal na bisto rin ang kasinungalingan niya. Kinuha ni Van ang 2.8 million Vietnamese dong o kulang-kulang 6,000 sa peso at isinala pa ang motor ni Zhu sa parehong halaga bago muling naglaho. Ngayon naman, tumungo siya sa Trang Bum District. Doon dinarget niya isang babae na nagngangalang Dao Tico. Ngunit ang hindi mapaniwala ni Van si Dao gamit ang peking certificate ng pagiging dentista, bumalik siya sa alam niyang paraan, ang panlalason. At kahit paulit-ulit na, wala pa rin nakakapigil sa kanya. Laging nawawala si Van sa radar ng mga pulis habang padami ng padami ang kanyang mga biktima. Sa pagitan ng June at August 2001, muling umatake si Van. Ang kasunod niyang biktima ay isang lalaking nagangalang Tran Van Coy. Pinatay niya ito para lang sa motor nito.
At makalipas lang ang kaonte, nilaso na naman niya ang isang babae na si V. Tin Tan. Gamit ang motor na ninakaw mula kay Coy, isinakay ni Van si Tan papuntang hospital kung saan namatay rin ito kalaunan. At tulad ng dati, inagaw ni Van ang pagkatao ng kanyang biktima. Gumamit siya ng bagong alias na Lam An daw. Kinuha ang tindahan na damit ni Tan at ibinenta pa ang isang lote sa Budang District. Kapalit ang 40 million Vietnamese dong o kulang-kulang 80,000 sa peso. Habang nagpatuloy ang kanyang pagpatay, hindi siya inalis sa radar ng mga otoridad. Patuloy pa rin pinaghihinalaan si Van ng mga investigador. Ilang ulit siyang pinadalhan ng imbitasyon para sa investigasyon, ngunit lahat ay binaliwala niya. Dahil walang pakikipagtulungan mula kay Van at patuloy pa rin nanganganib ang buhay ng mga tao, kumilos na rin sa wakas ang mga pulis. Kinasuhan muna siya hindi sa pagpatay, kundi sa iligal na pagdala ng lason na nakita noon sa kanyang bag. Noong October 15, 2001, inaprubahan ang warrant of arrest. Natagpuan si Van at inaresto sa nayon ng Dokliu. At mula nang siya'y mahuli, nagsimula ang paglilitis noong August 25, 2001. Agad ito naging sentro ng atensyon ng mga media dahil hindi ito basta-bastang kaso. Kaya marami din ang katanungan mula sa publiko. Siya na ba ang kauna-unahang babaeng serial killer ng Vietnam? Isang babaeng inakusahan ng pagpatay sa 13 katao. Tinawag siya ng mga international media bilang si Vietnam's Cyanide Witch. Sa loob ng korte, iginiit ni Van ang kanyang pagiging inosente. Ani niya, tinutulungan lang daw niya ang mga biktima na sinasakay papunta sa hospital. Sinabi rin niya na pinilit lang daw siya ng mga pulis na tumistigo at kalaunan isinisipan niyang lahat sa kanyang mister. Pero hindi ito umubra. Si Quang na naipit na rin ay tuluyang umamin sa lahat ng nalalaman niya. Ilang araw matapos nito, hinimatay si Van sa loob ng korte, dahilan para maantala ang paglilitis. Ayon sa doktor, maaaring ito'y dahil sa isang hindi matukoy na kondisyon sa pag-iisip. Pagsapit ng June 2002, pinagsama-sama ng mga investigador mula sa 3 probinsya ang kani-kanilang mga kasong hindi pa naririsolba. Ang nag-iisang koneksyon sa lahat ng ito ay si Van. Pero para patibayin ang kaso, kinakailangan ding linawin ang papel ni Quang. Inaresto siya noong August 14 at kinasuhan ng hindi pag-uulat ng mga mabibigat na krimen. Bukod pa ron, nahatulan din si Quang sa pagpatay kay Coy at pagnanakaw na mismong inamin niya sa kanyang salaysay. Noong January 3, 2003, ginanap ang isang paunang pagdinig. Sa panahong yon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Coy, isa sa mga pinakahuling biktima. Kakaunti rin ang mga saksi. At si Van na nagkukunwaring may sakit pa rin, tumatangging magsalita. Kaya't pinili ng mga investigador na ituon ang atensyon sa ibang kaso. Ang pagpatay kay Tan, ang huling napatunayang biktima niya. Dito na nagkaroon ng malaking tagumpay. Matapos siyang ilipat sa bagong pasilidad ng kulungan, sa wakas ay umamin si Van. Hindi lang sa pagpatay kay Tan, kundi nagbigay rin siya ng pahiwatig na may iba pa siyang pinaslang. Gayunpaman, marami sa kanyang mga pagpatay ang nanatiling hindi mapatunayan. Mailan kasing nakaligtas. Ngunit dahil kulang sa matibay na ebidensya, hindi na tinuloy ang ibang mga kaso. Nang tanungin kung saan siya nakakuha ng cyanide, nagsinungaling muli si Van. Sinabi niyang pinabili raw siya ng mga pulis sa isang tindahan ng kemikal sa District 10. Sinabi ni Van na tinutulungan lang daw niya ang mga pulis. Ngunit dahil sa kanyang pag-amin at sa mga pahayag ni Quang, nagkaroon na ng sapat na ebidensya ang mga piskal upang ituloy ang kaso. Noong September 1, 2004, hiniling nila ang parusang kamatayan para kay Van dahil sa mga kasong pagpatay, pagnanakaw at iligal na pagdadala ng lason. Hiniling din nila ang sentensyang 21 hanggang 24 years para kay Quang para sa isang bilang ng pagpatay at pagnanakaw. Pareho silang napatunayang nagkasala. Si Van ay hinatulan ng kamatayan. Si Quang ay senentensya ng 21 years na pagkakakulong, pero pareho silang umapila. Sinabi ni Van na hindi makatarungan ang hatol sa kanya. Si Quang naman ay humiling ng kakaunting habag o pagpapagaan ng parusa. Sa pagdinig ng apela noong February 1, 2005, inamin ni Van ang iligal na pagdala ng lason at 2 pagpatay, pero patuloy niyang itinanggi ang iba kahit may mga pahayag na at saksi laban sa kanya. Kalaunan nagsumite si Van ng hiling ng kapatawaran na direktang ipinadala sa Pangulo ng Vietnam, ngunit agad din itong tinanggihan. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkakakulong, nagulat ang publiko. Sa wakas, nahinto na rin ang Cyanide Witch. Pero ang totoo, walang nakakaalam kung ilan talaga ang napatay niya. Opisyal na napatunayan sa korte na si Van ay pumatay ng 13 katao.
Ito yung mga kasong may matibay na ebidensya, mga saksi, kaparehong paraan ng pagpatay at sa ilang pagkakataon, pag-amin niya mismo. Pero bukod sa 13 kumpirmadong biktima, may higit pa. Pinaniniwalaan ng mga investigador na posibleng sangkot si Van sa hindi bababa sa 8 pang kaso na kinasasangkutan ng 16 na tao, 3 ang namatay at 13 ang nakaligtas dahil agad na isinugod sa hospital. Noong October 26, 2005, si Van ay pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa sementeryo ng Tudalmut. Alas 4 ng madaling araw, tahimik na kumilos ang mga opisyal sa loob ng kulungan. Ang kalansing ng mga susi ay umalingaw-ngaw sa semento, tanda ng huling mga minuto ng buhay ng bilanggo. Inilabas si Van mula sa kanyang selda, pero sa halip na magsisi, minura niya ang mga gwardya, nanlaban at napahagulgol nang sabihing hindi tinanggap ang hiling niyang kapatawaran mula sa presidente. Marahil sa sandaling yon, doon lang niya tunay na naramdaman ang bigat ng kamatayan. Inihanda ng mga opisyal ang huling pagkain ni Van at ang mga paborito niyang ulam, pero hindi niya ito kinain. Tumanggi siya na makipagtulungan at nanatili ang kanyang pagiging palaban hanggang sa huli. Bago iputok ang mga baril, may isa siyang huling hiling. Alisin daw ang piring sa kanyang mga mata. Gusto rin niyang makita ang mundo sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang langit at ang labas. At sa isang iglap, tapos ng lahat. Wala na ang cyanide witch ng Vietnam. Pero may tanong pa ring naiwan. Bakit? Bakit siya naging isa sa pinakamabangis na babae sa buong Southeast Asia? Dahil ba sa pera? O dahil ba sa trauma nung pagkabata? O dahil sa paulit-ulit na pagtanggi, kawalan ng katatagan at pagkakakulong na nagpatigas ng kanyang puso at isipan? Pero ikaw, ano sa tingin mo? Isa ba siyang babaeng biktima ng mga pangyayari o isang malamig at kalkuladong mamamatay tao?